A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batid natin ang magandang pagtatapos ng buhay ng isang alipin ng Allah ay ito'y isang mabuting palatandaan na nasunod niya ang mga kautusan ng Allah. Tumalima siya sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagpakabuti siya at itinuon niya ang kanyang oras, panahon, pinigyan niya ng importansya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya ito ipinagwalang bahala. Ang pagtatapos ng isang alipin ay mahalaga sa kanyang buhay. Ito ay mabuting katapusan o ang mabuting katapusan na minimithi ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung kanyang nasunod, nagampanan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, O mga yaong sumasampalataya, matakot kayo sa Allah ng totoong pagkatakot sa Kanya at huwag kayong mamamatay maliban na kayo'y mga Muslim. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuting katapusan, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan na makamtan niya ang kautusan ito kung siya ay tatalima susunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang selyo ng ating gawain, huli ng ating mga gawa ay dito makikita na kung saan inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innal rajula liya'malu az-zaman at-tawila ya'mali ahli al-jannah thumma yahtumu lahu amaluhu bi ahli an-nar wa anna rajula liya'malu az-zaman at-tawila bi amalin ahli an-nar thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli al-jannah, rawahu Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang tao ay gumagawa ng mahabang panahon na gawain ng taga-paraiso, pagkatapos sinelyuhan niya ang kanyang gawain ng gawain ng taga-impyerno, at tunay may tao na gumagawa ng mahabang panahon na gawain na taga-impyerno at pagkatapos sinelyuhan niya ang kanyang gawain ng taga-paraiso, isinalaysay ng Muslim. Huli ng gawa na kung saan dito makikita ang resulta kung ano ang kanyang patutunguhan. Kaya ang selyo ng gawain ay mahalaga sa atin, na kung saan dito natin maisagawa ang mga mabuting gawa. Kaya panatilihin natin na tayo tumalima sa Allah subhanahu wa ta'ala at mithiin natin ang mga gawain kabutihan na inshallah na maging resulta na ito ay huli ng ating buhay ay mabuting katapusan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kwento ng tao na kung saan dito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dahilan na sinabi ng propeta na yan ang tao sa impyerno. Tinanong niya ang mga sahaba na kung saan sinabi niya, sino ang gustong makakita? Sabi niya, nakikita niyo ba ang tao na ito? Siya ay tao sa impyerno, sapagkat ang tao na yun na tinukoy ng propeta ay sinelyuhan niya ang kanyang mga mabuting gawa ng masamang gawa sa huli ng kanyang buhay. Inulat ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu na merong isang lalaki na mula sa mga mayayamang Muslim na nakikipaglaban kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa labanan, at napatingin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya at nagsabi, kung sino man ang may nais makakita ng isang lalaki na taga-impyerno ay tumingin sa kanya, dahil dito sinundan siya ng kanyang mga samahan, sinundan siya ng kanyang mga grupo. Habang siya ay nasa ganong kalagayan, siya ay nakikipaglaban ng labis sa mga pagano hanggang sa siya ay nasugatan, ngunit nagmadali siyang tapusin ang kanyang buhay sa pamagitan ng pagsaksak ng kanyang tabak sa pagitan ng kanyang mga dibdib at hanggang lumabas ito sa kanyang balikat. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na kung titingnan natin ang sahaba na yun, ay hindi matatawaran ang kanyang pagkipaglaban. Kasama niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tao sa impyerno. Sa pagkakataong yun, kaya pumunta
Kaya pumunta ng mabilis ang lalaki sa propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi, "Ako ay sumasaksi na ikaw ay mensahero ng Allah." Nagtanong siya sa kanya, "Ano ang nangyari sa iyo?" Sabi, "Tungkol sa sinabi mo sa tao, kung sino man ang may nais makakita ng isang lalaki na taga-impyerno ay tumingin sa kanya. Dahil ang taong yun ay isa sa mga tanyag na mayayamang Muslim at alam ko na hindi siya mamamatay sa ganon, ngunit nang siya ay nasugatan, nagmadali niyang kitlin ang kanyang buhay." At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katotohanan, ang isang alipin ay gumagawa ng gawain ng mga taga-impyerno, ngunit siya ay kabilang sa mga taga-paraiso, at gumagawa ng gawain ng mga taga-paraiso, ngunit siya ay kabilang sa taga-impyerno, at katotohanan ang mga gawain iyon sa mga pangwakas." Isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya na pinabatid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, na selyuhan natin ang ating mga gawa ng mabuting gawa. Kaya tayo ay huwag tayong mag-atubili na gumawa ng mga bagay na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa tayo ng mga bagay sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na manatili tayong nanampalataya at sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na inshallah subhanahu wa ta'ala pagkalaban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng husnul khatimah, mabuting gawa na huli ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, selyo ng gawain na kung saan ito'y tinuran ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innar rajulan ya'malu zamanan tawila bi amali ahli al-jannah thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli an-nar, wa anna rajula liya'malu zamanan tawila bi amali ahli an-nar thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli al-jannah, rawahu Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng tao ay gumagawa sa mahabang panahon ng gawain na taga-paraiso, at pagkatapos sinelyuhan niya ang kanyang gawain na gawain ng taga-impyerno, at tunay may taong gumagawa sa mahabang panahon na gawain ng taga-impyerno, at pagkatapos sinelyuhan niya ang kanyang gawain na taga-paraiso. Isinalaysay ni Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dito nagpapatunay na ang tauba, ang pagbabalik loob ng sincero, ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na maski na tayo ay may nakagawang mga kasalanan, mga kamaliang nagawa, ngunit ito'y patatawarin ng Allah kung tayo magbalik loob at abutan tayo ng mabuting gawa na tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumasamba, nagpapasakop na isang Muslim na dahilan para kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na mayroong kwento na kung saan sa panahon ng mga nauna, na kwento ng taong nakapatay na 100 katao. Nabatid natin na ang kwento na ito, na kung saan ang tao na ito ay siya'y mamamatay tao. Nakapatay siya ng mga tao na kung saan inulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, noong unang panahon bago sa atin ay merong isang lalaking nakapatay ng 99 na katao. Kaya nagtanong siya kung sino ang mas maalam sa tagalupa, kaya tinuro siya sa pari at kaya itong pinuntahan, at saka tinanong niya, sabi niya, tunay merong nakapatay ng 99 na katao, meron pa ba siyang pagbabalik loob? Kanyang sinabi, wala na. Kaya pinatay ito, at ang nakumpleto ang 100. At pagkatapos nagtanong ulit siya kung sino ang mas maalam sa tagalupa, kaya itinuro siya sa maalam. At sabi, tunay merong tinuro sa maalam, at kanya itong pinuntahan, sinabi niya, tunay merong nakapatay ng 100 katao, meron pa ba siyang pagbabalik loob? Kanyang sinabi, at sino naman ang humahadlang sa kanya sa pagbabalik loob? Pumunta ka sa lupang ito, sapagkat merong tao roon na sumasamba sa Allah at sumasamba kasama nila, at huwag kang bumalik sa iyong lugar, sapagkat iyon ay masamang lugar. Kaya umalis siya hanggang umabot siya sa kalagitnaan ng daan, at dumating ang kamatayan. Kaya nagtalo ang mga anghel ng awa at anghel ng mga parusa hingil sa kanya.
inabutan siya ng kamatayan. Subhanallah. At sa pagkataong yun, sabi ng mga anghel ng awa, dumating siya na nagbabalik loob na taos puso para sa Allah. Sabi ng mga anghel ng parusa, tunay ang taong yan ay walang nagawang kabutihan kahit kailan. Kaya may dumating na isang anghel sa kanila at nagkatawang tao doon at naghatol. Kanyang sinabi, sukatin ninyo ang pagitan ng dalawang lupa at kung saan siya malapit sa kanya. Sinukat nila at natagpuan na mas malapit siya sa lupang kanyang hinahangad. Kaya kinuha siya ng mga anghel ng awa, isinalaysay ni Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang ipagkakaloob na kapatawaran, kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah siya ang magpapatawad sa mga taong nagbabalik loob. Kaya ganun nga mga kapatid sa pananampalataya, na ang mabuting katapusan ay minimithi natin na kung saan bakit tayo tumatalima, nagpapasakop at may takot sa dakilang tagapaglikha, sapagkat nais nating kalugdan tayo at manatili tayo na sumusunod sa Kanya at minimithi natin ang mabuting katapusan. Kaya ganun na kung saan inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na dati ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang dinamihan ang pagsabi ng ya muqallibal qulubi tathbit qalbi ala dinik. Faqala lahu ashabuhu wa ahlahu ya Rasulullah atakafuna alayna wa qad amanna bika wa bima ji'ta bih. Qala innal quluba biyadillah azza wa jal yuqallibuha. Rawahu Ahmad. Inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na dati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinadamihan ang pagsabi, o tagabaligtad ng mga puso, o nagtatangan ng mga puso, panatilihin mo po ang aking puso sa iyong relihiyon. Aming sinabi, o mensahero ng Allah, naniniwala kami sa iyo at sa lahat na dumating sa iyo. Bakit ka natatakot sa amin? Kaya kanyang sinabi, oo, katotohanan ang mga puso ay nasa pagitan ng dalawang daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan at makapangyarihan na at kanya itong binabaligtad, isinalaysay ni Ahmad. Na ito'y patunay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatawad na ang una at huli niyang kasalanan, ngunit siya ay nananalangin pa rin sa Allah, humihiling sa Allah na manatili ang puso sa Islam. Kaya sino tayo na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Propeta Muhammad, pinakamainam na nilikha sa sangkatauhan. Pinatawad ang una at huli niyang kasalanan, ngunit siya dumudulog pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na manatili ang puso sa Islam. Kaya ganun mga kapatid, na kung saan ganun ang ating panalangin, pagsikapan natin at huwag natin itong kalimutan sa tuwing tayo'y nagsasala o nahiling-hiling tayo na manatili sa Allah subhanahu wa ta'ala, na manatili ang puso natin sa Islam. Tagabaling ng mga puso, mga kapatid sa pananampalataya. Tagabaling ng mga puso na kung tayo ay susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan may babaling ang puso natin sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, na inulat ni Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal quluba bani Adam kullaha baina asba'aini min asabi rahman kakalbi wahidin yusarrifuhu haytu yasha. Tumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Inulat ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang lahat ng mga puso ng mga anak ni Adam ay nasa pagitan ng dalawang daliri mula sa daliri ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, puso na tangan-tangan ng Allah, nasa daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagabaling ng puso ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, na tulad ng isang puso na kanyang binabaling ito kung ano ang ninanais niya. At pagkatapos sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, O Allah,
ang tagabaling ng mga puso, ibaling mo po ang aming mga puso sa iyong pagsunod, isinalaysay ni Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, patnubay ng Allah ay atin itong hilingin sa Allah, sapagkat ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang dahilan kung bakit magiging mabuti, magiging matuwid ang alipin ng Allah. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida aradallahu bi abdi khairan ista'malahu qalu wa kayfa yasta'miluhu qalu yuwaffiquhu li amali salih qabla mautihi." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, paano ito ginagawa? Sabi niya, ipapagawa sa kanya ang mabuting gawa. Na kung saan sinabi, kapag gugustuhin ng Allah ang isang alipin ng mabuti, ng alipin ay ipapagawa sa kanyang kanilang sinabi. Paano ito ipapagawa sa kanya? Sinabi niya, papatnubayan siya sa mabuting gawa bago ang kanyang kamatayan, isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Mabuting gawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patnubay ng Allah, tanda ng mabuting pagpatapos na magandang balita na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma taddaun. Mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan karugtong ng aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapaliwanag sa pagsalin sa kahulugan ng aya, sinabi ng Allah katotohanan, ang mga yaong nagsasabi ang aming Panginoon ay ang Allah, at pagkatapos sila ay nagpapakatwid, bumababa sa kanila ang mga anghel, huwag kayong matakot at huwag malungkot, magalak kayo sa paraiso na ipinangako sa inyo. Sabi pa ng Allah, kami ang iyong mga kakampi sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay, at nandoon ang anumang ninanais ng inyong mga sarili, at nandoon rin ang anumang inyong hinihiling. Pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahilingan ng mga taong nagsisikap na tumalima sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Allah ay hindi umaapi kahit sino paman. Sinabi ng Allah sa Quran, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada." Sinabi ng Allah, at ilalagay ang aklat. Sinabi ng Allah, at ilalagay ang aklat at saka makikita ng mga salarin na natatakot dahil sa nilalaman nito, at sila'y magsasabi, kasawian sa amin, anong klaseng talaan ito na hindi nagpapaliban ng malit man at malaki, maliban na ito ay nakatala, at matatagpuan nila ang anumang kanilang mga nagawa na naroroon at hindi mang-api ang iyong Panginoon kaninuman. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, walang lingid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano ang iyong ginawa, maliit man o malaki, ito'y tutumbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito'y mabuting gantimpala o masamang gantimpala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buhay ay pagsubok hanggang sa huling hininga. Pagsubok na kung saan ang nasanayan ay hanggang sa kamatayan. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili sa mabuting paggawain, pagsamba, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mabuting kalooban, at ipagkalob sa atin ng Allah ang mabuting kamatayan. Kaya kung tingnan natin ang mga tao na nagpakabuti, na sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan binanggit sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung kataga na kung saan masasagot nila yung mga kasagutan sa libingan,
at sila'y kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, yusabbitullahu alladhina amanu biqawlit thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillullahu ad-dalimina wa yaf'alullahu may yasha. Sinabi ng Allah, kaya patatatagin ng Allah ang mga yaong sumasampalataya gamit ang matibay na salita sa buhay sa mundo at sa huling araw, at ililigaw ng Allah ang mga mapang-api at gagawin ng Allah ang anumang kanyang nanaisin. Mga kapatid sa pananampalataya, gantimpala sa alipin na nagpakabuti sa kanyang huling hilinga ay masasambit niya ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, at sa kanyang libingan ay masasagot niya ang mga katanungan sa libingan. Kaya magpakabuti, sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumalima sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpasakop sa Allah at huwag sumuway. Kaya ang mga banal ay laging humihiling ng paraiso. Ang pagtatapos ay depende sa mga nakalipas, kaya ang pamaraan ng Allah ay wala siyang nalalaman mula sa kanyang alipin, mula sa pagsusumikap nito sa kabutihan o pagmamahal nito, maliban na sa kanya. Ito ay kanyang gagabayan at patatatagin at gagawin pagtatapos niya sa kabutihan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, magandang pagtatapos, papatnubayan ang alipin bago siya lagutan ng hininga laban sa ikagagalit ng Allah, at pagpapalapit sa pagpabalik loob mula sa kasalanan at pagsuway at paggawa ng kabutihan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na magbalik loob tayo sa Allah, maski gaano kalaki ang ating mga nagawang kasalanan, ay andyan ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gagantimpalaan niya ang tunay na nagbabalik loob at kalulugdan niya, inshallah subhanahu wa ta'ala, dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.